Samantala, inilatag ng Pacific Economic Cooperation Council or PECC ang mga pangunahing issue na dapat tutukan ng Asia-Pacific region upang tuluyang makamit ang inclusive growth. Noon ito, alamin natin mula kay Jade Miguel live. Inilatag nga ng Pacific Economic Cooperation Council o PECC ang nilalaman ng kanilang taunang survey hinggil sa ekonomiya. Kaugnay niya, narito ang aking report. Inilatag ng Pacific Economic Cooperation Council o PECC ang mga pangunahing issue na dapat tutukan ng Asia-Pacific region upang tuluyang makamit ang inclusive growth. Ayon sa taunang survey na isinagawa ng PECC, kabilang sa mga dapat pagtuunan ng pansin ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon, pagpapababa o pagsugpo sa korupsyon, pagbibigay ng suporta sa micro, small and medium enterprises, kalidad na serbisyong pangkalusugan at social safety net, tulad ng reforma sa pensyon, healthcare at kawalan ng trabaho. Ayon sa Secretary General ng PECC na si Eduardo Pedrosa, sa kasaysayan ng APEC, halos 300 milyong katao na ang naiangat sa kahirapan. Ngunit hindi maikakaila na marami pa rin ang hindi nararanasan ang sinasabing pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Nakasaad sa ulat na mayroong low level of satisfaction sa rehiyon sa pagitan ng educational training at mga kailangang trabaho sa isang ekonomiya. Mababa rin ang level ng kooperasyon sa pagitan ng education providers at employers, gayon din sa pagitan ng sahod sa manggagawa at dami ng oras na ginugugol sa trabaho. Samantala, base rin sa taunang report, lalago ang ekonomiya sa rehiyon sa pinakamabagal nitong takbo na 2.3% ngayong taong 2015. Inaasahan ng mga respondents sa naturang survey na magkakaroon ng mahinang pagtaas ng ekonomiya dahil sa slowdown ng ekonomiya ng China at Estados Unidos, kabiguan na maipatupad ang ilang structural reforms at kakulangan ng infrastruktura. Ayon kay Ambassador Tang Liuqiang, co-chair ng PECC, patuloy pa ring naapektuhan ng China na isa sa may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo sa pandaigdigang krisis. China's economy and its slowdown was caused by the global financial crisis 7 years ago. China's economy is deeply integrated with the world, so China could not stand unaffected in the world today. We are still affected by the world financial crisis. Pinakahuling balita mula dito sa Media Center dito sa IMC. At para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si Jade Miguel.